Welcome to Pigeon Talk One-on-One, topic with conditioning, preparation, and system. Pigeon Talk with Jaime Lim and Aaron Claudio. Pigeon Talk One-on-One, powered by Talomi Probiotics, Bear Sale, Wingmaster, Bona Mix, Royalties, Victory, Gasty Pro, Burlington, Mikusin, Haggis. Magandang araw po mga ka-advance hobby. So welcome po sa Pigeon Talk 101 with Boss Jaime Lim. And today po, meron po tayong ka-co-host ngayon, si Boss Nelson Chua. And our special guest po ay walang iba kundi si Sir Joey Galang and Sir Gilbert Lopez, aka Bert Birdie ng BBC. Welcome po, Sir, sa Pigeon Talk 101 with Boss Jaime Lim. Thank you po. Ayan, so magandang hapon sa inyong dalawa. So, Sir Joey, kamusta ang inyong MDR PHA? Thank you po. Maganda. Oo, ang ganda nga po. Sige. Nakita ko yung pictures ni Boss na nag-post siya. Ang dami ng trophies. So, ano yung mga napanalunan natin ngayong PHA MDR? Okay naman po. In terms of lap winner po, naka-ano po yata kami. First, Togegaraw, Young Bird. Lap champion to Gigaraw. First, Togegaraw, Old Bird. Tapos, third, Santa Maria. Santa Maria. Yes. Tapos yung overall, third overall YB, fourth overall Old Bird. Wow. Yun yung recent na. New reason. Okay. So talagang pag North talagang baluarte mo ang Norte. Hindi nawawala ang Joey Galang pagdating ng Norte. Hindi ko po masabing ganun. Siguro may konting swerte lang or I think. Hindi lang sa swerte. Yearly naman. Yearly. Consistent na sa North yan. Yes. But not only North, even sa South tumitis. Yes po. Talagang magaling. And then, napag-usapan natin yung mga ano. So, ano yung winning bloodline mo, boss? Well, yung ano po namin, yung alam po ng mga tao, actually, nanggaling po yan kay Mr. RS po. Kay Rayso. Nag-start po kami, I think, 1999, 2000. Okay. So, yung father ko kasi, father namin ng kuya ko, parang barkada sila ni Mr. Ray. So, nung time po na yun, papasyal sa bahay. Ako nun, ano pa lang ako. Tapos nakikita niya, nagigipag street fight po kami nun eh. Nung time na po yun, ano na siya eh, Rayson na siya nun. Yes. May TNC na. Sa Angeles pa siya naplalaro noong that time. Opo, parang... Allowed pa sa Angeles. Yes po, make time po yata sa PHC nun. Angeles. Malaki pa yata yung radius na ano. Yeah. So, Ayun pa yung binakadulo ng PHA before? Ang radius nila kay Sir Ray. Kasi dati wala naman sa PHA before. Walang radius eh. Walang radius. Walang radius. So kahit na malayo ka, pwede ka sumali. Wala pang bandiklak noon. By ano lang yun eh. By phone lang. Boy, yun. phone. By phone lang yun. Baka sa South, kwan pa rin eh. Ang layo. Yung kapatid ni Henry Tan, puro sa kanya. Laguna. Oo. Dahil sa Laguna, kapatid ni Henry Tan. So, paano yung computation nun, sir? By speed pa? Okay, I'll tell you about computation. Yes. I'm part of it before. Walang GPS. Yes. Ito mapa, tuldok lang kami. Sukat ko. Kaya sa PHA may mga nakatuldok na ano. Ganun lang. Yes, doon sa mga ng PHA. Longitude, latitude. Ito lang yung distance mo. Hindi accurate. So hindi accurate. okay. Before, katuan lang naman. Yes. Then, nung may GPS, si Ben Gillette may GPS na. So, si Ben Gillette nag-introduce yung GPS. That's the time na medyo nagbago na. Kasi during yung before, yung walang GPS, hindi accurate ang maging speed. So, pagka malapit kang distance mo, talagang labang na labang ka. Siyempre, unang baksak ka. Di ba? Halos walang partida na nga yun eh. This is talaga napakalaban nila ng South. Laguna ka. Unang baksak sigurado yung Laguna. So, hindi accurate ang sukat ng distance. For sure, pag unang baksak ka, champion ka na. Kumbaga paunahan ng tawag. Yes. Ganun yun dati. So, makita mo, 1 to 10, puro sila. So, ganun yung naging before sa PHA. And yung sinabi ni Paring Nelson, way back 60s, phone call lang. Phone call. Yes. Even yung parang yung pet mo dati, yung fancy pigeon, PPA, di ba? Tatay na siya magpalaro din siya, by phone call lang. Phone call lang. Tapos may tumapri pa rin Jimmy, di siya niya kung anong time ka nun
Ganun lang yun. Dati matagal na yun. So, sa pigeon industry, keep improving na rin yung sistema natin sa clocking, everything, even sa kalapate. Talagang naka-update tayo ng mga kalapate. Even patuka, even vitamins, di ba? Everything. Dati walang gamot eh. Yes. Sa wala din ibon, ang hirap kumuha ng ibon talaga. Hindi ka tulad ngayon, pwede ka na mag-import. Yeah. Oh, yeah. Dati ang hirap. Totoo. Ilan lang ang nakapag-import. Totoo. Diba? And then, sa ngayon, Sir Joey, kamusta naman natin yung breeding mo naman, sir? In terms of bloodline, Yes, oo. ganun pa rin po. Kung ano yung mga tumira namin on way back, yung galing kay Mr. Rayso. Pero na-discuss sa'yo kung anong bloodline ng kay Sir Ray. Actually, medyo nakakatawa yung mga kwento ng mga ibon namin, Sir Jaime. Like, yung may tinatawag kaming alasingsing. Alas, yes, eh. Yung kwento nun, galing kay Rayso yun. Kaya tinawag namin alasingsing, gift bird. Aha. So, walang sing-sing. Yung binigay niya sa amin. Tapos, sabi ko, ba't po walang sing? Bobo yan eh. Sabi ganun. Paano po naging bobo? Nahuli ng kalaban ko yan. Kinat yung ring. Pinakawalan. Bumalik sa akin. O, sa'yo na. Sabi niya ba? Okay. Pala, Yun yung isang kwento ng mga... Marami kasi siyang kumbaga na gift bird or galing namin sa kanya. Isa yung ibon na yun. Dun sa mga naging foundation namin. Kaya siya naging foundation boss kasi siya yung nagpapanalo nung time na nag-uumpisa kami. Tapos merong isang ibon, pangalan naman niya boss, Babaya. Parang sa Kapampangan, ang tawag doon, yung kulay yung mata. Ganun yun. Yung kwento naman nun, gift bird din. Anong ulit yung sa Pampangan salita na? Alas, babae. Alasing-sing, yung alasing-sing boss, ibig sabihin, walang ring. Siya. Yung babae naman, pulang-pula Kala ko yung babae. mata. Kala ko babae. Yung babae. Pero, Ay, yung pinodidikit. Sabi ni Santi nga pa eh. Kaya pinaulit ko eh. Legendary ko eh. nung binigay niya yun, natatandaan ko, 1998 yung hen na yun. Tapos sabi niya, sa'yo na lang to. Bakit po? Ayoko yan, malambot yung katawan. Akin yung nestmate na sa akin. Parang ganun yung natatandaan Ano yung ko. malambot yung katawan? Kaya yari. Walang gamot pa. Yun yung dalawang kwento. Tapos yung isa naman, yung Japan na Yes. tinawag naman namin, kala nung iba boss, kala nila import from Japan. Hindi, galing rin po kay Mr. Rayso yun. Ang kwento naman nun, meron siyang bagong dating na ibon. So ngayon, mag-loft visit kami ng kuya ko, nasakto, kinukwento niya yun, meron akong bagong ibon. Buni. Sabi niya, buni pa nga, hindi nga Japan. Kasi Sir Jaime, merong sakit yung ibon. Di man sakit, nagbi-breed pero nalalagas yung niya. Nakakal ko yung gilid. May buni yan, sabi niya. Pero nabibreed ko. Nagkaroon na ako ng mga YB. Yung isa doon, naka-commercial ring ng Japan. So, yun yung napunta. Ang pagkakaalala ko, nung sabi niya, tinanong ko, ano po yung bloodline yan? Mga SBR. SBR. So, yun ang Staff one. Statman report. SBR. So, nung nag-umpisa, saan ka naglalaro? Way back po, kami-kami lang nila Congressman Lasatin, 1999 kami nag-start. Ang pangalan ng club namin sa Pampanga, ACRTC. Wala ka pa nun. Hindi pa ACRTC. Parang ganun lang boss, yung clocking namin, watcher lang. Nag-start kami ng ganun, tapos later on, nag-evolve ng tawagan. Yes. Tapos, Pag dadating yung ibon, tatawag. yes. Later on na lang kami nakapag-bandy clock, siguro nung mga third year na nung club. Pero nag-start rin po kami ng ganun. Tapos, I think members po namin nun, nasa mga 30 lang yata kami. Premyo, wala. Puro lang. Katuan lang. Kaibigan. Happy lang. Dahil mahilig lahat kami, kahit walang premyo sa... Kanjawan na lang, no? Kanjawan lang. Ganun lang nag-start. Pero ngayon, Pampanga, ang dami na. Matindi po yung karera ngayon doon. Tapos, yun, nung nag-ano kami, si RS nun, sabi niya, may club na ba dyan? Oo, meron po. Sabi niya, kaso, konti-konti lang. Sige, pwede na muna yung mga kalapati na yan.
Tapos, anong fourth year, naalala ko, dahil madalas kaming mag-champion nun dun sa ACRPC, I think 6 consecutive overall. Dahil ilan-ilan lang kami, madali lang po yung ano nun eh, yung laban. Tapos, nakwento ko sa kanya, balak po naming sumali sa sa Manila. So ano po kayang club pwedeng salihan doon? Sabi niya, ano ka, punta ka kay Mariano Lee. Yung club niya, yung PRPF. Yes. RCAP? PRDF. PRPF po. Nung time na yun, yung RPAP po, parang wala na yata eh. PRPF. 2002? Parang ganun. Most likely, No? parang year. So, PRPF, refer niya po kami kay Sir Mariano. Yun, dun kami nakapag-start. 2012, I think. Tapos, yun, first sali po namin. Luckily, kami. First overall. Tapos location namin nun sa Fairview po. Ang naalala ko pa, sabi niya, tinanong niya kami, saan ang location niya? Sabi nga nun. Doon po sa Fairview, sa SM Fairview. Pangit dyan, sabi nga nun. What do you mean po pangit? Kasi may certain location dito sa Manila na merong advantage, merong disadvantage. Doon sa Fairview, medyo disadvantage kayo dyan. Medyo naghahatid yung ibon. Kami, wala naman po kaming choice. Doon lang yung location namin. Doon kami nag-start ng PRTF. So when did you start sa PHA? PH8 po, I think 10 years na po kami. Tagal na rin. Welcome to Pigeon Talk One-on-One, topic with conditioning, preparation, and system. Pigeon Talk with Jaime Lim and Aaron Claudio. Pigeon Talk One-on-One, powered by Talomi Probiotics, Bear Sale, Wingmaster, Bona Mix, Royalties, Victory, Gasty Pro, Burlington, Mikusin, Haggis. When did you start sa PHA? PH8 po, I think 10 years na po kami. Tagal na rin pala. One day. Yung kayo ni Diaz, yun ang umpisa. Ano po? Before that? Hindi pa. Ah. Nung nag-start kami 2016, 2005, kami po nun, yung loft namin sa Kaingin Street, sa Balintawak. Okay. May lupa kasi yung kuya ko doon dati. May negosyong bati-baterya. So, pwede pa. Sabi ko, chance ko nang mag-PSA. Sabi ko ganun. So, yun po yung first year namin sa PSA. I think 2 years kami doon. Nung umalis na yung kuya ko doon, napunta ako, nakapartner ko po bago si Bia, si Alan Chan. Nag-loft kami, hindi pa dun sa Pasolo. Pasig naman. Alan Chan, yung dalawang magkapatid. No po. Ande. Yung from Tarlac. Sa Tarlac. Magaling mag-ibon din yun. Si Master breeder din. Galing din. Mahilig din. Puro import din yung mga ano. So yun, Pasig, 1 year yata kami dun. Hindi namin medyo pangit ang location. Yung setup ng Loftman. Kasi po, yung setup namin medyo mahirap eh. Hindi naman kami everyday nakakapunta dun sa nagre-rely lang kami. Tiwa-tiwala lang dun sa Loftman. Kung yung Loftman mo, hindi naman let's say, sinungaling. Kasama na po lahat yun. Mahihirapan ka talagang manalo. Kung hindi kayo magkasundo ng Loftman, kamukha nung setup namin, nasa probinsya kami. Hindi kamukha nung paggising mo, nakikita mo na agad yung ibon mo eh. Yes, oo. So, hindi kami naging masyadong success doon kasi nga, I think yung malaking factor po, yung relationship namin dun sa Loftman. Talagang hindi 100% yung condition ng birds. Tapos, at the same time, Pasig, medyo disadvantage po yung kulungan. Ako, hindi ko naman po di-deny. Meron talagang loft na, Advantage. Yes. Location. Lalo na po dito, NCR. Meron talaga. So, yun po, after nung loft namin sa Pasig, sabi ko kay parang Alan Chan, maghanap tayo ng ibang location, sabi ko.
Though maganda yung location namin, nasa building, 4th floor, maganda yung loft namin. Ang mahirap, yung setup natin dun sa Lokman, tapos yung Pasig. Maghanap tayong medyo nasa bandang Caloocan, mga ganun. Tapos, dun namin nakilala si Joseph Diaz na 2016, ganun. Tapos, nung may deal na kami ni Kuya Joseph, si paring Alan daw, sabi niya, pre, magpapahinga muna ako kasi yung mga breeders ko, hindi ko pa masyadong kilala. Kumbaga, dito muna ako sa Tarlac, magsusubok. So, nung time na yun, kami lang dalawa ni Joseph. Sir Joseph. So, yun, okay naman. Ilang years kayo 1 year. Isang taon. 1 year lang. Pero, PhD na po yun, Sir Jaime. pero nag-winners din kayo ng time ni Sir Joseph Diaz, right? Diba? Maganda rin yung Lipat naging yun. result namin. I think, yung first derby namin, 9 trophies, No. 4th overall, Marami, presyo nila. 4th overall, 10th, 18th overall. Just Diaz, wala yung pangalan na sa PHA. Hindi na Wala. ginagawa. Wala, hindi ko nakita. Member pa po. I mean, Pero kayo, sa Diaz. training, wala yung pangalan niya. Joseph Diaz po. PHA? Yes po. Ito not. I think, nakikita ko siya. Meron. Hindi ko rin napansin. Umalis na po si Kuya Joseph dun sa Valenzuela. Alam ko na sa bandang Paranaque siya ngayon. Yung lock ba niya, nilipat niya na Paranaque? Sa Paranaque siya ngayon. Okay. So, punta naman tayo sa breeding mo naman, sir. Paano pumili ng breeder si Sir Joey Gata? Pumili. Selection. Do we pairing to eyesight? Okay. Hard fruit pedigree or... Actually, sige po. Magandang kwentuhan din yan. Yung mata. Yes. Dati po, dumaan din ako sa stage ng yung tinatawag na pagiging scientist. Yung masyadong mitikuloso. Na-experience po namin magkapatid yan. Tinitignan namin lahat. Yung mata, bawal mag-pair ng parehong white stone. Yes. Dapat wag mag-pair ka, it's either white stone or pula. Pula to pula, yellow to yellow, but never white stone to white stone. Tapos, pinag-aralan pa namin yung mga orientation circle. Dumaan lahat kami sa ganyan. Pati yung mga pakpak. Pag yung pakpak, mahaba, pang ganito. Pag ganito. Ang ngayon, actually, sa totoo lang, hindi ko po naintindihan hanggang ngayon yan eh. Sa tagal ko na rin po So magkakalapati. you're basing sa mga performance na lang ng ibon. Yes po. Very, Yun ang pinakamadali. Yeah. very, Pero dun sa mga pinipare mo yung mga ganun, pero may nag-produce naman na winners. meron din, pero hindi ko po, paano ba sabihin? Hindi ko makonclude na dahil nag-success itong pairing na to, dahil sa mata, Yes. dahil sa pakpa, or dahil sa edad, ang maano ko lang, yung very basic na pag ito, magandang performance nito, It produce. Not my chances mag-produce. higher. Yan ang totoo. So, hindi ka scientist, Dati. Super scientist lang. Marami, Pati- actually, marami na scientist ngayon. Hindi mo sila scientist, it's scientist. No? Kasi pinaniniwalaan yung yung mga sistema na kanon. But I don't think so na maging 100% o even 50% wala yan. Ang napansin ko lang po, ever since sinimplify namin yung approach, mas gumanda yung resulta. Yes. Yung performing birds, di ba? Yes po. Yes. Yes po. Kasi, let's say, bloodline. Itong bloodline, di man lahat pwede Yes. gumawa. It should be, itong bloodline, yung mga performing lang, taka against, i-breed mo sa another performing birds, yun, you get results. Yes. O, tama. Opo. Totoo. Pero ang ginagawa niyo po ba, nag-i-inbreed kayo? Inbreed, line breeding? Nasubukan din po namin mag-inbreed. Actually, For flying. flying for stocks, nasubukan po namin. I have nothing against po dun sa mga nag-i-inbreed. Personal experience po kasi. Kung ano yung na-experience namin, yun yung kung ba, naging success kami sa inbreeding or crossbreeding, line breeding. Yun ang tingin ko, the way para mag-evolve or moving forward. Hindi po ako nagre-rely, halimbawa po, si Sir Jaime nag-i-inbreed. Siya po yun eh. Ako, hindi ako naging success sa inbreeding. So, hindi ko naman po pwedeng ipilit yung Yes. system ni Boss Jaime. Dahil
kung ano yung personal Outcross experience. kaya. Yeah. More on outcross po. So, Yung binibase mo, naging- so sana experience mo, na breeding mo yan gumagawa. So, continuous mo ginagawa yan. Di ba? Kung ano yung personal experience namin. Oo. Pero hindi ko po sinasabing, inbreeding is ganito. Nasakto lang po siguro. Kanya-kanya. Yes, Yes. yes. Sa PHA, tingnan mo, sa dami ng good performing law, kanya-kanyang style, kanya-kanyang Yes. system. In breeding, line breeding, si Salty, Yes, that is yes. how she do it. Outcrossing, marami dyan, outcrossing. Yes, bro. Doing very well. Yes, yes. Oh. Yes. And then, yung sa, mostly, kapag ka nag-i-inbreed ka, nililipad mo rin. Nasubukan naming ilipad, nasubukan namin yung direct inbreed, ginawa naming stocks. Stocks. Mm. Pero, nakapaglipad din kayo ng Nakapaglipad din, Kung na saan winners. performance. Nag-perform. compare ko dun sa ibang system namin, kaya parang tinalikuran po namin yung Si yung inbreeding. Okay. Nag-focus muna kami dun sa Close. personal experience kami ng success, or kung hindi man success, better result compared dun sa inbreeding. Yes. Welcome to Pigeon Talk One-on-One, topic with conditioning, preparation, and system. Pigeon Talk with Jaime Lim and Aaron Claudio. Pigeon Talk One-on-One, powered by Talomi Probiotics, Bear Sale, Wingmaster, Bona Mix, Royalties, Victory, Gasty Pro, Burlington, Mikusin, Haggis. Actually, ang sa akin, in breeding is for breeding stock. Pag Yes. line breeding, karera pwede. Yes. Oh. But I do outcross, winning line against winning line. Well, that's it. So, pag in breeding, di ko kinakarera. Pero sir, may mga bagong import ka ba na ibon? Ako hindi ako nag-i-import, pero yung kapartner ko, si CBL, marami siyang Who's CBN? Congressman Yeah. Lasate. Ang dami ng import. Pero, tinatry mo siya na ipasa Oo, sa reg. oo. Yun yung ano namin. Yun na yung way namin ngayon. Okay. Yung mga proven local birds namin, dun sa mga import niya, dun namin. Kinakross niya. Like yung recent third overall, breed ni, Mayor Ni Lasatin. Breed po ni Mayor Lasatin. I think po yun. Cross nung 2K winner, kinross niya dun sa Alcandari. Tapos yung anak nung lumabas dun sa 2K and Alcandari, kinross niya dun sa Greg Rackets. So, 1-4. siya ngayon. Mayor. Meron. So, yun yung recent. So, Yung basically, answer that, naging sir, success is, yung yun? experiment. Middle East bird? Alcandari. Oh. Middle East, no? Ano siya? Placer ng... nakalimutan ko yung OLR eh. Kuwait, Middle East, Kuwait, Kuwait or Dubai? Dubai. Si Alcandari po, Kuwait yun. Kuwait. Pero yung Ibon, kasing OLR yun, hindi pa tayo eh. Yung isang OLR sa Europe. Europe na. Victoria? Yeah. Victoria Falls. Victoria Falls. Okay. So, doon siya galing. Doon siya. Yung galing, yung parang lolo ng winner ngayon. Ah, okay. Alcandari. So, talagang long distance bird din siya. Hindi ko masabing long distance eh. Hindi ko makonclude na dahil long distance yung ibon, kaya nanalo dito. Kasi kung ako, iniisip ko swerte. Yung swerte, tingin ko nasa breeding. Yung sa race, konti lang. Kasi meron kang bibilin, minsan yung breeder nyo po, napakamahal. Pero there's no guarantee. No guarantee. Na yun yung magpo-produce ng mga... Tama yun. Oo. Minsan, lumilitaw yung mga winner dun sa hindi mo ina-expect na breeder na magpo-produce. Kaya nga sabi ko, mahiwaga ba kay Ibon? No? Nobody can conclude. Sobrang hiwaga that- talaga. Actually, sa import ko, mga 10% lang ang nagagamit ko. Daras, hindi rin. I started my breeding program yesterday. Meron isang bloodline, ang dami ko nun.
Ginong yaya na lang ibigay. Hindi, totoo. Totoo. So, sortehan din sa, sa pairing, no? Tingin ko po pag swerte factor, mas siya sa breeding. No, kaya sa pairing, kung tukma sila, Yung nga, makaproduce ng yung maganda. parent, nag-click. Yeah. Yan, halos lahat ng mga anak na I-maintain mo na yun. Kasi kung nagagaranti lang po yung panalo natin sa breeding, let's say, example na lang po, yung mga 2K rings natin. Ah. Di ba po? Hindi mo naman nilalagay yan dun sa mga subok mo eh. Yeah. Yes. Most likely, ilalagay mo yan dun sa winner to winner, kapatid ng winner. No. O yung nagpa-produce ng winner. Before. Mm. Kung nagagaranti po natin yun, di wala nang natalong 2K. Yes. Laging maraming pumaparting 2K. Ba't ang konti ng pumaparting ng 2K? Ang hirap Itong last race, sila 2K na party mo. tatlo po. Tatlo. Tatlo. Kasi itong last race natin, halos every race. Itong South siguro, Ganun pa rin. a few days ago, nadali ako sa Alabinos. Dami na wala. Oo. Pero umuwi rin. Ang hirap na talaga. Sabot po yung panahon. Tanghali, 34 bird pag pula ko. Bago-bago yung Grabe. Tsaka tsaka parang yung weather natin, naka-sudden change, no? Mabilis. Mamaraw. After ma-release yung ipon mo, within 3 minutes, Saka umuulan na. yung win. Umuulan na Yung kagad. hapon, Kaya ang hirap. Yung last nyo sa Paris, ganun din nangyari. Sinag yung araw, pinakawalan yung BBCM. Tapos maya-maya, biglang umulan. Umuulan na. I-release yung sa inyo nun. Oo. Ano po yung nangyari? Mabilis magbago yung... Ganun nangyari sa mga races natin. Ganun. Ang hirap nga. Mahirap pagtansya. Kaya ako bilang racing chairman, nahihirapan ako. Kaya minsan, nadidelay kung hindi na-delay. Tsaka para this year, Hirap no? eh. Ang hapa ng ulan, ha? Oo. Oo, hapa. Kaya mo December na. Kung yung umaga, ang init ngayon, umulan. Di ba? Tsaka minsan Ang hirap pag bumuhos, ang lakas. Mahirap tansyahin. Talagang climate change. Dati November pa lang, wala nang ulan. Wala na. So, dapat ngayong December, wala nang bagyo. Wala. Oo. Ano. May bagyo pa pasok ulit. Mas. Kaya unpredictable talaga ngayon, climate change din talaga. Climate change, Sa mga... So let's proceed naman, Boss Joey, sa training system po ninyo. Training system. Oo. So, nagsisingletos po ba kayo? Paano kayo sumasabay kapit sa club po ba kayo or nagsiself-training po muna kayo? Very basic rin po. Ginagawa rin po ng iba to. Yung bago sumakay ng truck, syempre, sasanay mo muna sa Alam naman po natin lahat yun. Walang sikreto na po sa Dahil kung bigla may isasama sa truck na wala, magulo. Yes po. Tapos ang ko lang sa training, ang parang ko, walang fix na training program. Yun ang pinaka-rule ko. Kasi nagbabago para sa akin, nagbabago yung gusto ng ibon eh. Okay. Hindi naman okay, ang plano ko ngayong week na to, makapag-training ako ng Wednesday, Thursday, Friday. Paano kung yung ibon off pala? Or bad weather. Bad weather. Marami pong factor. So, walang fix na training program. Kung ano yung kailangan. Yun ang Kaya, kaya napaka-importante yung Loftman, magaling sa observation. Yun yung napansin Yan ang ko. important. Yun yung number 1 dapat maging quality ng magaling na Loftman. Observation. Kasi, mali lang yung niya sa'yo. Bakit tinanong ko, kumusta yung mga ibon? Pwede ba tayo mag-training bukas? Kung mali po yung information na binigay sa akin, imbes na makatulong na mag-training kami bukas, kailangan pala ng ibon, pahinga. Tayo nga. Imbes na makatulong, lalo pang nag-off yung ibon. So, mali ang feedback sa'yo, di ba? Kung anong kondisyon ng ibon. Kung yung Loftman nyo ba sinungaling, like, Hmm. nagpalipad ka ba ng dapat lumipad ng kasing oras? Boss, nagpalipad ako. Ngayon pala, lumakwatsa, boss. Yun na. Doon kayo medyo malilikaw. So, pagdating sa akin, sir, wala akong fix na training program. Okay. Ang rule ko lang, the more na na-train ko yung ibon, the more para sa akin na mas nakatulong sa kanya. So, nakapag-train ako ng 3 times a week, ibig sabihin, yung ibon, top form siya. Nakapag-training ako ng 3 times a week eh. Kondisyon ng ibon. So, ano mga laps na po ng po natin na isasampan mo na siya sa club training?
yung mga sign po ng mga ibon po ninyo? Usually, pag nakapag-toss na kami ng ng at least 10 times, tapos at least 1 hour flight. And, Doon na kami. pag sumasakay Sasakay kayo, na sa club. pag sumasakay kayo sa truck, ilang kilometers na yung training ng club? Iba-iba, boss eh. Iba-iba. Last time, nung makahabol kami, chinempuhan na lang namin yung training natin, yung back training. Pero yung clubhan, malayo-layo na po. Pero kung first sakay, doon kami sa para Kabanatuan, yung mga 1 hour flight na hindi namin binibigla sa truck. Pareho tayo. Ay, based sa 1 hour flight. Oo. 1 hour flight. So, nagsisingle tossing po ba kayo or group tossing? Single toss. Nagsisingle tossing. Baka na how many times na Gradually. Hindi mo kasi pwedeng biglayin ng single. Bago ka makarating sa single, nakailan tos na kayo? tayo boss, di ba marami tayong maglipad. Una, sanay namin grupo. Tapos, gradual per training box, 5, 3, hanggang makarating ka dun sa, Yung single to solo-solo. yes po, single toss. Medyo tiyagaan lang, lalo na kung marami po. Usually, nakakapag-single toss po kami pag malapit na yung dirty. Okay. And yung single toss mo, ilang minuto 5 minutes po, 5 Every minutes. 5 minutes. 5 minutes. Tiyagaan talaga. Medyo malayo na ibon Kasi niya. napansin ko sa kanila, boss, i-single toss mo, 2 minutes, 3 minutes, magkikita din. Yes. Umiikot din. Nag-antay. Yes, Kasi makita mo, makikita ako, madalas ako, pag single toss na, ako na mismo. So, nakikita ko, let's say, 2 minutes, nawala na yung ibon. Dahil nagmamadali sa sayang oras, sabi ko. Makita ko yung ibon, dumadating by 5, 3. Pero pag nasanay sila sa 5 minutes, talagang nagdadating. Isa-isa. Isa-isa. Lalo na kung 60 kilometer toss, 1 hour flight. Kasi within 2 minutes, kahit ano ba yun yung isa, din kinakalo yung pangalawa, makikita pa rin niya yung kilala niya eh. Kilala niya yan eh. So yung tong nasa unahan, pag nakita mo yun sa likod, parang babagal siya, parang may kasama siya. Or babalik. Yes. Yeah. Ganon. So pagka 5 minutes, malayo na. Didiretso na talaga yun. Makihintayin talaga yan eh. Baka 2 minutes na, 1 minute to 2 minutes na difference yan. Makihintayin pa rin ibon. Makikita-kita pa rin sila sa area. Hirap. At tingin ko po yung nag-i-evolve talaga. Yung pagkukondisyon. Yes, oh. Welcome to Pigeon Talk One-on-One, topic with conditioning, preparation, and system. Pigeon Talk with Jaime Lim and Aaron Claudio. Pigeon Talk One-on-One, powered by Talomi Probiotics, Bear Sale, Wingmaster, Bona Mix, Royalties, Victory, Gasty Pro, Burlington, Mikusin, Haggis. Hirap. At tingin ko po yung nag-i-evolve talaga. Yung pagkukondisyon. Yes, oh. Number 1 talaga, observation. Yun ang lagi kong sinasabi. Din sa mga kaibigan, pag nagkukwentuhan kami, syempre, nag-share po kami ng kahit yung mga baguhan lang. Pero recently, may maganda po silang result. Yes. Hindi ko kino-consider na, nauna ako sa inyo, dapat ako lagi yung tama. Hindi, kung nakukulit ko rin po dun sa mga kaibigan na, let's say, considered newbie, pero ba't ang ganda nung lipad mo? Yes. Ano bang ginawa mo? So, nakakatulong din yun. Yung sistema niya, no? Kung paano ginagawa. Tapos marinig mo sa kanila, boss, unorthodox yung approach nila. Magtataka tuloy, gawin ko kaya to? Gusto subukan. That's Anastasio Corbin. Yes, ako. Bago lang yan, ba? Hindi, matagal na. Matagal. Bago lang sa PHA. Bago sa PHA. Pero Matagal yung na yan. first season ng PHA, para naging winners ka agad. Oo. Matagal na yun. Galing. Yeah. Saka din, tutok talaga siya. Ah? Sobrang tutok talaga siya. Pagka ibon talaga, nandun lang siya talaga sa loob niya. Although kasi marami naman siyang employee, yung pamilya niya yung nagpapaano ng business nila. Ayun, sir. So, napag-uusapan na natin yan. Punta lang tayo sa conditioning po ng mga ibon po niya. Paano po mag-condition ng ibon si Sir Joey Gana? Basic na ayaw mo, mahirap mong paniwalaan pag yung sabi nila, kala nila pag
magaganda yung result. Marami kang gamot na ginagamit. More on herbal po ba kayo, sir? Ngayon, Ngayon. totoo, yung na-discover ko yung mga 5-in-1 nila Tolomen. Okay, shoutout pala kay Tolomen. Thank you dun sa which is totoo effective naman talaga. Yes. Yung 5-in-1 niya. Kasi, Yung 5-in-1 para sa Para siya... conditioning, I think. Yes, conditioning antibiotic. combination po siya ng garlic, oregano, honey. I think honey, may sibuyas pa. B-complex. So parang siya, dati kasi yung Monday, Tuesday ko, for try ko, the other week for ornithosis. Mhm. Nung na-discover ko po yung mga herbal na yan, actually, 2 years ko nang ginagawa. Okay naman po yung result compare nung mga branded yung ginagamit ko na flashing Monday, Tuesday. So, hindi na ako bumalik dun. Dito na ako sa organic na Yes. approach. So, okay naman. So, paano mo ginagawa yung Pekin 1? Isa-isa, tinatatakan mo. Di ba? Sa tubig. Yeah. tubig. Oo. Halo po sa tubig. Actually, yung sa 5-in-1 ni Boss Tolomen. Ariel Tolope, talagang effective din siya talaga. Mm. Sa kasi may natural din siya, dewormer eh. Mm. Dahil sa bawang. Oo, dahil to sa bawang. Mm. So talagang pang maintenance mo siya talaga. O all weather. Kumbaga talagang tested na rin namin siya sa OLR. Ako, totoo talaga. Kasi Effective siya. effective. Effective yung kay 5-in-1. Maganda yung maganda kay Ariel. Mm. Kaya shout out Ariel. Thank you, boss. I take si sponsorship. Sa sponsorship. Ariel, wala si na Ariel, wala na sponsors din ng Pigeon Talk 101. So, Okay yung produkto. Wala na akong Tolomen pa biotic. Saka naman. baka naman. Ay, Tingin ko mas gumanda since yung naging approach namin more on organic, natural na so, kailan mo ina-apply si Monday, Tuesday. Monday, Tuesday? Imbes na mag-treat ako for canker, dati canker ko, yung ibang brand ng imported. May time pa ng hirap ng availability po, yung pa yung Yes. isang problema. So, Saan Mostly kasi Effective pag-river. na? 5-in-1? so far po, para sa akin, Okay. So, even during the rest, let's say Sunday, Monday, yan ang pinapainom mo na. Opo. Yun ang, Saka mostly kasi walang nagiging side effect din sa breeding mo. Yung Yun ano nga. ba pag magiging future breeders mo yung finisher mo. Wala nang side effect, hindi ka pagka yung synthetic na minsan ang hirap na mapasimilya eh. Mm. Minsan pagka hindi ka tulad pagka herbal, Mm. talagang maganda yung pinana-produce. Kumbaga na isasalin din talaga yung winning line dun sa mga susunod na henerasyon. Kaya ayun nang nakikita kong maganda kung bakit natin gamitin yung mga herbal na kasi wala naman side effect. Kumbaga talagang makikita mo na proven and tested kahit pa pa. Kaya ayun. So at the same time, kamusta naman sir ang SDR mo sir? So far, so good naman. Nagka-training ka na. Training na po. Training po kami kanina. Ilan ang ibig niya sir? Ano Sa pa PIC? yun sa amin? 70 plus pa ata. 70 plus. Ngayon nga. Kanina nga, hindi ko alam kung ilan kanina. Ay, hindi pa kasi. So, Na-smash kanina, training. kasama ko sila Lunar, saka si Rudy, Boss Rudy Medina. Sama-sama po kami pag SDR. Saan kayo Isang nagbasa? sasakyan lang kayo. Laguna po. Laguna. Nasakto. Oo. Dun sa release point, medyo litaw yung araw. Along the way, Biglang umulan. Yun na. Yung sinasabi niyo po kanina Yes, na yes, ang kaya bilis mahirap magbago ng Bilis magbago. Hindi kami nag-train, sabi ni Miguel, masamang panahon. Hmm. Siya nagdidiskarte. Pero madalas balik kami. Out of 10, 4 times balik. hindi mabitaw kasi yan. Masamang tanong, hirap nga eh. Hirap. Sudden changing weather. Totoo po, lalo na ngayon. Sir, pag-usapan naman natin yung sa loft construction nyo. Yung loft system po ninyo. Kamusta yung ventilation ng loft Very po? important sa opinion ko, yung humidity. Dapat laging dry yung loft. Hindi importanteng malaki or kahit maliit siya. Dapat yung proper function ng important. Number 1 sa opinion ko, humidity. Yun po. Pag yung loft laging basa,
Kasi madalas kami tamaan ng diseases. Yes, oo. Pero pag yung loft, tama yung humidity, kahit hindi ka madalas Maglinis. Kaya ngayon Kailangan sabi ni para sa akin. Birdie, ganda daw ng Oo, loft mo. nakita namin yung loft. 2 times maglinis. Yeah, di ba? Maganda yun. Ang ganda nung Walang amoy, no? walang amoy. Requirement. Kasi ang dami yung lopan. 2 times yan, umaga, hapon, linis. Nung ginawa ko yon, wala ng kanker, wala ng pox. Totoo. Sila. Nakwento nga po ni Miguel, renevise niyo po ata yung Yung flooring. flooring. Dati po nung walang mas madalas daw tamaan ng adeno. Kami rin, ganun. Kaya para sa akin, yung talaga, humidity, yung dapat dry. Okay. Yun lang. Saka tingin ko kailangan may aviary. Yes, oo. Yun lang. Talagang kailangan kasi may ulan araw kahit papaano. Naulanan din sila, nabibilan. So, para Parang mas tumibay. lagi kong ina-apply sa, bawa ako, athlete ako, as tao. After kong mag-training, syempre na-stress ako. Ayokong pumasok dun sa kwarto na masyadong mahangin. Ayoko rin pumasok dun sa kwartong masyado namang mainit. Parang ang hirap mag-recover. Yes, oo. So, dun ako sa komportable ako. Yung hindi siya medyo maliwanag, hindi rin siya ganun kadilim. Yung para para makapag-recover ka. Saka makapag-relax. Lagi kong ina-apply yun. Ako, makakapagpahinga ako sa loft na to, makakabuti sa ibon yun. Pero kami ni Birdie, gusto namin magpahinga sa madilim. Madadami. Sa malamig. Saka sa malamig. Kaya naman ako. Ayos lang po. Maraming salamat po sa pag-invite niyo po sa amin dito. Marami po kaming sorpresa na ilalatag ngayon sa mapalating na SDR po natin. Welcome to Pigeon Talk One-on-One, topic with conditioning, preparation, and system. Pigeon Talk with Jaime Lim and Aaron Claudio. Pigeon Talk One-on-One, powered by Delomi Probiotics, Bear Sale, Wingmaster, Bona Mix, Royalties, Victory, Gasty Pro, Burlington, Mikusin, Haggis. Okay, punta muna tayo naman kay Sir Birdie. Kamusta na, Sir, ang BBCM? Ayos lang po. Ayan. Maraming salamat po sa pag-invite niyo po sa amin dito. Marami po kaming sorpresa na ilalatag ngayon sa mapalating na SDR po natin. Meron po tayong pay fan raise dyan. Car free fan raise po, 1 million. Guaranteed po ito ng 4 million. 1 million points. No? Yes, 1 million points. Sorry. Free. Ayun po, Free yun. kahit lagi ko pong sinasabi sa inyo na baguhan po kami dito, dayo po kami dito, supportahan niyo po kami lagi. Ayun. So, ilan yung mga branches ngayon ng BBC? Actually, nasa 9 province na po tayo. Gusto ko rin pong i-share sa inyo na magkakaroon po tayo ng maglalaban-laban ng all province. All province lang. Abangan niyo po yan. So, pwede natin discuss kung ano yung mga provinces na Yan po yung simulan ko po sa Pangasinan, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Manila, Rizal, Cavite, Laguna. Ayan, so siyam. Hanggang 9 na lang po, lucky 9. Laki na yan. So, tama ka. Actually, ang dami pong nagre-request, kaya lang, hindi ko na po kaya. At alam ko, may nag-request nga sa Bicol, saka sa Lawag eh. Hindi na po tayo abot doon, medyo malayo na po talaga. Kaya po, laging pong sinasabi sa inyo, bibigyan namin kayo ng magandang laro, basta supportan niyo po kami lagi. Marami naman na... Don't start. Hindi nyo malaman hanggang di nag-start ako ilang ibon. Ngayon po, estimate po namin kung ilan po. Yes. Feeling ko mga nasa 12,000 12,000. first lap po natin. Silang Kasi wala pinakamalaki. kami, dalawang track na po yung BBC Manila, BBC Main, feeling ko 12 to 15,000 lang mga. Ang 9 provinces. Hindi po. Manila lang. Manila lang. Manila lang yun. All in all, with 9 provinces. Mga 30,000 siguro. Ay, hindi yun. Baka more dun po. Ah. Makaabot po tayo ngayon ng mga
40,000. Ang pinakamarami, I think, Manila o Pampanga. Hanggang po. Ilan sa Pampanga ratio? Kung Aabot 12,000 ang Manila, mga 15,000 po. 15. So, itong dalawang mas marami. Malakas po itong dalawa. Manila, Who's the Bulacan. third? Papatlo. Bulacan po, marami Bulacan. Bulacan. Yes po. The rest, pare-pareho na lang po. Yung dami, 5,000, 6,000. Masarap po sa pakiramdam pag nagre-release ka ng marami. May tatanungin sa'yo, pare. Ang next race, di ba, hihulan nyo ng BBC Manila sa Bulacan? Hindi po. Basta magkasama pa rin po yan, yung kalahati ng Bulacan, Oo. pasok pa rin sa BPC. Yung kalahati ng sa So yung BBC main, yung tinatawag po namin main, kasi dyan po nagsimula yung BBC no, sa Pampanga. Oo. Tinanggal na po namin yung Tarlac, iniwalay na po namin. So yung Tarlac, bibigyan namin ng sariling race. Ang maglalaban lang ngayon, BBC main and Bulacan, sila lang magkalaban, Pampanga and Bulacan. Sa Manila naman po, Manila and Bulacan. Swerte yung Bulacan. So, kalahati ng Bulacan. Pwede maglaro yung Bulacan sa Kabilaan. Pwede mag-swerte sila. Okay. Ayan. So, double play, pwede. Yes, pwede. Ilang taon ng BBC? 3 years po. 3 years. 3 years na po kami. 3 years, pero you're doing very good. Expansion nga, bilis. Opo. Kasi magaling sa magaling sa magkalaro. Maganda. Hindi po Actually, overnight yan, sabi ko nga. maganda yung mga palakad niya, no? So, siyempre, minsan, especially, nung bago-bago ka lang, di ba? Oo. Baka nabaglag ka, may nagagalit. Oo. Yan ang kwan, ang hirap. Hindi, Hindi mo natin talaga may hindi iwasan nila, yung mga basher. hindi na naintindihan kung gaano kahirap. Kahirap. Mahirap. Minsan yung nasa release point ka, Yes. lalo na ako sumasagot. Lalo na hindi nila nakikita. Nandun ako, pag nakita kong pangit, talagang hindi ko i-release. Minsan may magko-comment, i-release mo na yan. May kasamang mura pa. Oo, sabi nung isa, doon pangit ka ako eh. Kasi nung una, nabibingon ako. Pero ngayon, hindi na. Sa ginawa ko, nagmura, Basta pag hindi nyo na po nakita yung account ko, may ibig sabihin. That's right, no? Kesa sa mag-away po kayo eh. Yeah, kasi Hindi, away lang, kayo, oo. kaysa may stress ka. Oo, no. Di ba? Kasi alam ko naman yung ginagawa mo, hindi naman para sa iyo, hindi para sa isang tao, hindi para sa isang club lang. Para sa lahat yan eh. Lahat ng ibon natin kasi Tsaka kahit nakataga. anong gawin nyo, kahit gawin mo to para sa magagalit yung iba. Yes. Sinunod mo sila, magagalit yung Yeah. sa kabila. Napakahirap. Akala nila napakadali. Napakahirap na desisyon talaga. Mahirap ito na si Chairman. Okay. Dito ka lang eh. Pero napakasarap. So far, wala na. Yeah. Talaga dyan. So, inano ko nga si Birdie. Sabi ko, wag mo intindihin. Sabi kasi sa akin one time ni Boss Nelson, kung ganyan, black mo kagad, oh. Inadap ko yun, black. Hindi, kasi tayo nagbibitaw ng ibon. Na hindi naman nila nakikita kung ano. Ikaw nandiyan dyan eh. Ikaw nakaka-observe. Di ba? Sila pinapanood ka na sa video. Tapos mamurahin ka. Tama ba yun? Di ba? Dati sumasagot ako sa mga ganyan, pero naisip ko parang nakakaya din. Pero usually, mga buzzer, mga ganun, mga newbie. Pero doon po kayo gagaling sa mga basher na yan. Oo. Kasi pag sinita ka, ibig sabihin may mali. So, Hindi. mali ba ako dito? O ayusin ko sa susunod. Walang mali. Kahit anong gawin mo, may Mali pa rin. may mali pa rin. Pero minsan May kukontra pa rin eh. Ano ba, alam ko talagang Wala, you cannot satisfy everybody. Yes. Basta, Pag basher mo talaga, basher. Kahit anong paliwanag mo doon, basher siya. basta everyday, dinedevelop. Wala silang makikita kabutihan mo. Oo. Baka maglalagay ng tatahimik yan. Hinanapan ka palagi ng butas para siraan ka. Ngayon, good ka ngayon. Ano yan ang basher? Bukas galit naman sila. Based on personal experience. Yes. no? Yes. So, Wala. Kahit anong gawin mo. Baka maglalagay ng mo, tatahimik yan. Hindi ka pupurihin. Oo. Walang biro yan. Sisilipan ka lang. Kunting mali lang, palalakihin nila. Tama. Ganun ang basher. Pero nakakatulong pa rin sila. Ah. Sa totoo lang. Hmm. Ayan. And ano pa yung mga activities sir ng BBCF? Ayun po, magkakaroon po tayo ng parang extra challenge na abuyo. Hmm. Maglaban namin. For BBC lang po ito. Yes. Tapos po yung mga player po namin, magmamakartor pa rin. Yes. Yung gusto mag- Ano mauna yung Abuyog o MacArthur? O same date lang sila? Hindi, yung mga mayring lang naman po yan, banded po kasi. Okay. Opo, kaya siyempre susuporta kami, hindi kami mawawala sa MacArthur. Lagi kaming nandyan dahil yung suporta niyo po sa amin, nandyan din. At papasalamat po kami, nandyan po kayo sa amin. So, ang abuyog,
Hiwalay yung singsing nila. Opo. Kaya lang ang maglalaban-laban lang po. All BBC. Player ng BBC lang. Hindi po kami tatanggap ng ibang. Yung national race. O kasi, ang tagal na pong request eh. Ba't hindi namin nakakalaban yung ganitong probinsya? Hindi naman sila pwedeng paglaban-labanin sa isang karera eh. Yes. Dapat talaga parang isang race. Special race. Special race. Ganun lang po yun. Oo. So lahat ng tatapos ng MacArthur na BBC ay ang qualified for Abuyo? Basta gusto nyong maglaro, pwede po silang. Basta young bird ng BBC. Yeah. Pwede po. Basta BBC. No other flat ring. Hindi po pwede yung No, other ibang country. club. Okay. Or BBC lang talaga. Lahat ng BBC ring na na-issue ngayong summer, ngayong south. Tapos ganun po. Separate ring ba o? Hindi po, sa susunod po may separate ring po. May sana. Opo. Pero ano lang po yun, basta for BBC na. Hindi po kami tatanggap ng. Di open. Hindi po. So, may magiging sizes naman. Minsan kasi, di ba, Siguro, may MacArthur, tapos kalahati. Isang kalahati siguro. Oo. Pinag-aaralan namin. Especially sa Manila, may mga, ano kayo dito eh, tawag. Chip ring. Chip ring. Chip ring. Opo. Yun po yung problema. Oo. So, pag na yung kalahati, bakit hindi na makalipad? Actually, dapat talaga yung mga clubs na gusto talaga ng special days, dapat talaga kalahati. Kasi minsan, lalo pag South, syempre, bibili ka ng MacArthur, Club 3. Oo, tama. Di ba? At least doon sa may pang-special race mo, pwede mo sa Club 3 itaas. At paano? Tapos maliin na lang. Maliit na lang. Pwede naman, may gumagawa naman na normally naman yun. So, shout out kay So, Sir... So, dalawang flag ring. Sa kay Sir Ray Mendoza. Dalawang flag ring. Oo. Then sa kabila, MacArthur. MacArthur. Eh, mahirapan kayo mag-shield. Baka dalawang flag ring. Hindi, pwede. Itataas ko lang yung... Opo, maliin po. Yung maliit. Kalahati lang. Masisealed pa rin siya. Hindi mo naman siya ididikit. So, paano dalawa? Yung isa, Hindi, dalawang Abuyo. club eh. ha? Dalawang club, pero maliit lang. So, sisid yung dalawang ring, di ba? Isa lang ang sisealed mo dun, boss. Alin? Yung club rig lang. Yung special din naman nun, pwede mo itaas. Iangat mo lang po ng konti, no? Iangat lang. Iangat. Ano ang special ring? Yung mali, yung mali. abuyog. Yung abuyo. Okay. Hindi naman pwede na eh. Anyway, sa Abuyo, hindi naman sila in sa MacArthur. Yes, opo. Iba Sa naman. MacArthur, hindi pwede yung ganun. Kasi once na nakikita yung club ring, matitris lang kung sino yan. Hindi po. I mean, di ba may club rig tayo? Oo. Ito, club ring. Tapos nandito yung maliit na Yung- special. Abuyo. Yes. Yun, pwede yun. Kasi ito lang naman yung sisealed po, sir. Yung So kabilang pa, yung kabilang PHA. MacArthur. hindi nga pa pwede. Hindi, so abuyog. May Abuyog Ilalaro yung abuyog, ilalaro sa kwan. Abuyog nila yan eh. Abuyog. Oo. Kasi, ay, alanganin ba ilalaro sa abuyog, ilalaro sa MacArthur, tibay. Pwede naman, boss. Oo. Kasi minsan may mga, kumbaga, halimbawa, kung hindi naman same date, for example, mauna si MacArthur or mauna si... Pero yung mga matatapang nilalaban, pero usually, Wala mo, hindi. Karamihan din. So, abuyog ka. yung iba nga nagtapos lang ng Tacloban, hindi nila alam ba, champion ng Tacloban, hindi nila ng MacArthur. Oo. Ibig sa, Baka mawala po yan. ibig sa TSA ganun din. Si John Alegre, Mm. back-to-back champion siya yung South eh. Gusto niya, ayaw ni Russell eh. Oo. Advice naman, no more. Oh, sinabi rin siya. Oo. Bulit tinago niya dahil next match eh. Opo. ng MacArthur, yes. Gusto niya ilaban ng MacArthur. Bakit hindi na champion ng Sayang. ano eh. Oo, sayang. Back-to-back eh. Kasi walang assurance na uuwi kahit champion ka ng Tacloban. Next match pa. Di ba? Oo. Pero marami naman din nangyari naman sa atin katulad yung dati, yung winner din ng FPR. Pero mo, overall champion ng tapos nilaro ng MacArthur, di ba? Complete Swerte niya. lapping mula first lap hanggang MacArthur. Galing. Ang galing, di ba? Galing yun. Pero kung ako lang, hindi ko na i-release yung... Hindi mo sa Hindi. hindi mo na isapalaran, no? Hindi na, achievement na yung... Oo. First sa hour. Tacloban. Kasi may trophy na yun eh. Di Oo. ba? Living agent na yun. Delikado lang umuwi. Sa Euro, mas na national champion, kinakarera nila ulit. Kasi magandang weather. Yes. Of Saka hindi mainit. Umuwi na umuwi. Sa sistema naman to sa kanila doon. Oo. Sa iyo sa pag medyo mo ikot mawala. ibabalik eh. Unlike dito, walang kasiguraduhan. Mas kinandamang beses Barcelona. Okay lang, Oo, 6 times. 6 times. Uwi na uwi. Eh ba sa Europe kasi naibabalik naman yung ibon pag di mo sa Oo. hindi pa wala mo ulit, di ba? Dito wala. Last keepers. May maglagambat pa. Oo. Yan po yung matinding nating kalaban ngayon. Lampat. Actually, ano na ulit, yung industry ng lampa talagang
nag-ano na naman. Yeah, Kailangan tayo yeah. kumitis na naman. Part of the reason na yan eh. Kumbaga parang Part ano of na the game natin. na ng kalapati yan, yung lambat-lambat na yan, wala tayong magagawa. Because may mga fans yun na bumibili pa rin. Pero, Sinusupport I natin. think, boss, balita ko nasa third reading na yata yung anti-lambat natin. Sa Congress. Sa Congress. Yes. Parang, kung hindi ako nagkakamil, Pangasinan or Tarlac yata ng congressman. Nag-author. Yes, opo. Parang nabasa ko siya kay Sir Ran. Parang gano'n. Alam mo yung panahon ni Kwan, Congressman Atienza. Atienza. Oo. Makatapos ka ng first reading eh. Mm-hmm. Tapos, COVID. Nahinto. Nawala. Eh, hindi na siya congressman eh. Yes, opo. Wala. Sana may mag-push. Mm. Sana may mag-push kahit paano magkaroon tayo ng batas for that para at least matulungan din natin yung mga kapapansers na siyempre, ang hirap naman din kasi mag-alaga di kahit paano, biro mo oras, panahon at pera ng gugugulin mo tapos lalapatin lang nila. Tama. Diba? Kumbaga, let's put this way na talagang kailangan wag talaga kayo kumuha ng ng mga lambat. Yes. Mag-direct na lang kayo sa mga fanciers na legit talaga na at least kilala nyo din yada na hindi kayo lolokohin, di ba? Kesa yung kukuha kayo sa minsan invento na lang, minsan yung ibon patay na tapos sinising na lang. O ito, ready ito. Tapos pagka hindi ko naman inubod yan. Minsan ginagaya yung mga personalized na mga sikat tapos Tama. isising-sing tapos nabebenta tapos mahal pa sa Tsaka isa lang, pag bumili ka sa lambat, it's not legal, di ba? Pag Yes, oh. something you did na hindi legal, illegal siya, makakarma ka rin, yung swerte mo rin, wala. Yes, So, lalagay natin sa lugar. Yes, opo. So, before we end, Sir Joey, Sir Gilbert, meron po ba kayong gusto i-shoutout? Sir Joey, kayo to. May gusto kayo pasalamatan? Thank you rin po. Thank you. Ito Ayan. magaling to. Yes. Consistent North winner to. Yes. Ay, may gusto kayong i-shoutout? Nagdalato rin siya. Yung lang namin, yung bago naming product na linabas sa market, yung BBC feeds, subukan nyo lang. Ilang klase meron sa inyo? Sa ngayon po, flyer and breeder lang. Okay. Anong balot ba? For 25 kilos po yung... Meron small packaging or for 25? Wala po 25 po. Wala po. Pero may balak din po kami ng 5. Baka naman, may sample. Oo. Ha? Sir, pwede kayo mag-sponsor sa akin kaya sa video itong mag-outlet po kayo for sponsorship. Diba? Yung- Para sample natin dito. Yung product po namin na yun, yun yung mix ko na ginagamit for over, I think, 20 years na. Yun pala. So, proven na. Supplier. Yung Proven. breeder mix namin, yun yung finormulate namin, kami na formulate. Pero yung flyer mix, yun na yung matagal kong gamit na mixture. So, Ayun lang. proven na magandang maging performance. Di ba? Proven sa akin. Yes. Hindi ko Kasi ikaw pala gumagamit eh. Di ba? So, Pero baka pinalag mo sa market yan. nakakasubok mo yun. Yes. Ang feedback naman. Maganda rin. Di ba? Ganun yan eh. Pasubok na rin. Ay, sir, shoutout to sir, your family, friends, or... Yeah, sa wife ko, nandito lang ako. Wala akong makita mo naman. Kami lang, kahit kasama ko siya. At least, nandito kami. Yan lang. Yung Lalo wife na ko. kasama pa ako. Siyempre, malaki tuwaran mo sa amin. Boss Nelson, medyo siya, kasi dami yung napapanood na rated R na. Lang yan, joke lang yan. Joke lang tayo. Happy lang tayo. Sir, very Okay po, shoutout po sa mga BBC player po dyan. Maraming salamat po sa suporta nyo lagi sa BBC. Ito po lagi ko sinasabi sa inyo. Dito sa BBC, may laban ang ibon mo. Pakikabog. Yun. Okay po, pakipalo po natin and pakisupport po natin advance abis breeding po ng mga idol po natin. Ayun pong mga supporters ko po sa BBC, follow po natin. Thank you. Thank you so much. Maraming salamat. Actually, may mga raffle po tayo. 1 million followers na to. May mga raffle po tayo at tabayanin po ang ating raffle bird.
So by next year, by January, mag-start ulit tayo ng Raffle Birds. And then may mga raffle products tayo na pamimigay yan po sa ating mga sponsors. So every podcast po namin, pipili po kami ng 10 na mga questions or comments po sa aming YouTube channel. And then yung 10 po na yon, so every month po, yung 10 winners na yon, meron po siyang magiging chance na manalo ng Raffle Bird. So, magtanong po kayo sa aming mga comments, sa aming YouTube, sa aming Facebook. So, magpo-post lang po kami ng mga topic kung saan po kayo magtatanong. And then, pag napili po namin kayo, magkakaroon po kayo ng mga freebies from Advanced Hobbies Breeding and from our major sponsors. Yeah. So, pamimigay po natin yan. So, kami po, kung nasa province po kayo, ipapaship po namin yung mga products po sa inyo. And then, kung mananalo po kayo by the end of the month or by the end of the week po namin ng Raffle Bird, pupunta po kayo, may chance po kayo makapag-visit po dito sa kay Boss Jaime Lim. And then, personally, para makita niyo po siya. And then, doon, i-award po natin yung Raffle Bird. Yun. Okay. Salamat po. So mag-subscribe lang po kayo. Huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe, like, share, and comment lang po kayo sa aming YouTube at Facebook. So again, isang episode na naman po ang aming natapos with Boss Nelson Chua. Baka meron kang gusto i-shout out. Marami. Marami. Kailan Sige, sir. hindi nakaaway-away sila. Ayun. Sige, sir. Shout out natin sila para pagpag-ibati na sila. Shout out po kayo lahat. Walang silusan. So, Christmas naman ngayon. So, yun lahat na magkakaaway niya, magbati na kayo. Let's have a peace and Christmas. Di ba? Merry Christmas sa inyo lahat. Ha? Happy New Year po. Merry Christmas. So again, isang episode na lang po at natapos. See you next guys on our next episode. Bye! Bye. Bye!